my first pulpit message ngayong 2021, and I do really appreciate our pastors who took over in my absence. At any rate, ngayon pong umaga ay atin pong second messages or third message na ito about our overall theme. Pangalawa. Intro mo, tapos kay Pastor Mark, kay Pastor Jimmy, at sa akin. Did I do that? No. Okay. Ngayon pong umaga ay malamig. Naninigas ang tenga ko. Kayo po, pag matigas ang tenga nyo, huwag ninyong bibiglain, Baka mamaya maibulsa nyo yan. Okay. Ito na yata ang pinakamalamig na hanging amihan na naranasan natin dito sa Kabikulan. Lahat halos ay nakasweater, ka-jacket, nangangamoy yung mga jacket na ngayon lang naisuot. Ano ba yung pabango sa ipis? Champurado. Alcampor, At ito ay matagal na. So, anyway, salamat sa Panginoon at kayo po ay naririto. Kasama namin nagsasamba. Kasama natin ang bawat isa na itataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. As Pastor Alan told you, na ang ating overall theme sa 2021 ay focus. Okay, ang ganda ng kanyang background picture, mata. Okay? At ang ating the whole year verse ay yung Hebrews chapter 12 verse 2, that looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. 12 verse 2, looking unto Jesus. So, yan ang buong taon. Wala po tayong bibigyan ng central focus ng ating puso, ng ating isipan, ng ating buhay. Sa kabila ng mga nangyayari, let's develop the ability to keep our eyes on Jesus alone. At napakaganda po niyan. Ngayong first quarter is about focus on Christ. Ang first quarter, January, February, March, at ngayong buwan ng January ay it's about practice of faith. Binasa po natin yung Matthew chapter 14. I do believe na very familiar ito sa inyo. At ito ay tungkol kay Peter, kay Pedro. Ano po? And allow me just read verse 30. Verse 30. Read with me, go. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. So, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save
me. Ayaw natin yung buhay na lumulubog. So, we do not like to have a life that's sinking, especially ngayong 2021. And the morning message title is Trusting the Lord in 2021. Let us pray. Panginoon, kami po ay dumudulog at lumalapit at humihingi ng gabay mo, humihingi ng iyong patnubay, humihingi, Panginoon, ng kapangyarihan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin na narito. At nawa po, Panginoon, ay madali naming maintindihan, madali naming ma-relate ang kalalagayan ng aming buhay espiritual sa mensaheng itong inihanda mo para sa amin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na naway magkaroon ako ng boldness, wisdom, maayos, Panginoon, ang pagpapaliwanag, pagsasalita. Magagawa ko yan, Panginoon, kung ikay mananatili sa aming kalagitnaan. Salamat po sa isang malaking pribilehiyo na kami po ay makadalo ng pananambahang ito. Ikaw ang aming pagtitiwalaan, wala ng iba, Panginoon. Ngayong taong ito, ikaw ang aming paglalagakan ng aming pananaw. Please help us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Trusting the Lord in 2021. Hindi po natin may iwasang kapulutan ng aral ang buhay po ni Pedro. I love Peter. I love the story of the life of Peter dahil just like you and me, nire-remind tayo na ang buhay natin ay halos katulad ng buhay ni Peter. Si Peter po ay mayroong ugaling yung ura-urada kung kumilos at magdesisyon na hindi nag-iisip minsan. He's just like you and me. Si Pedro po ay may ugaling bigla na lang may sasabihin, bigla na lang mangangako na hindi pinag-iisipan kung ano ang iniisip, kung ano ang kanyang sinasabi. At alam natin na si Peter ay he thoroughly know failures in life. He understand failure. Isip-isipin ninyo ang failure niya nung panahon na dininay niya ang Panginoong Hesus ng 3 beses. And it was a drastic mistake. It was a huge failure in his life. Pero nakaranas po siya, nakatikim siya ng forgiveness sa Panginoong Hesus. Kaya dahil sa pag-ibig, habag at biyaya ng Panginoon, siya ay napatawad. In the book of Acts, yung kanyang sermon, yung kanyang ministry ay nakapag-lead ng 5,000 people at ang daming mga nangaligtas. And si Pedro po ay talagang tunay na ginamit ng ating Panginoon. At tungkol po sa
kanyang karanasan about his experience in walking on the water, and he also experienced kung papaano lumubog. Ang lumakad sa tubig, hindi natin kaya yan. Di ba? Yung lumubog, kaya natin yan. Madali yan. Some Christians kasi ay madaling mag-criticize tungkol kay Peter for his lack of faith. At mababasa natin po yan sa verse 31. Marahil yung ibang mga disciples na naroroon sa boat ay hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili to condemn Peter because they have heard Jesus nung sabihin ng Panginoon kay Peter, "O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?" At mapapansin po natin dito na may little faith si Peter. Kumpara doon sa mga disciples na nasa boat, what kind of faith did they have? Mas mabuti ng little faith kesa sa walang faith. Hello? Ang little faith ay nagagawa nito na lakaran ang problema, pero yung mga taong ito na they are satisfied to stay in their comfort zone, hindi nagawa nilang umalis sa bangka. And they have no authority to criticize Peter. Why? Because they stayed in the boat. If Peter has a little faith, and what kind of faith do they have? Kung ang mga mananampalataya ay nakikita natin na nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, bagamat maraming restrictions, bagamat may problema, bagamat walang trabaho, bagamat may pandemic, we praise the Lord, we have group of Christians who dare to live the comfort zone. Thank God for those Christians who got the opportunity to get out from the boat. Ngayong umaga, let us trust the Lord completely. Ngayong 2021, ano man ang mangyari, let's trust the Lord. May new variant of coronavirus, but the Lord is encouraging us to trust Him completely. How to trust the Lord completely? Number one, resist disillusionment. Resist disillusionment. And in verse 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit," and they cried out for fear. Buong gabi ang mga disciples ay nasa laot. In the fourth watch of the night, ito ay madaling araw na, between 3 o'clock and 6 o'clock in the morning, naroroon pa rin sila sa kasungitan ng panahon. At ang akala natin tapos na ang 2020, ngayon 2021, praise God. Pero nabalitaan natin na meron na namang new variant.
na virus na ating iiwasan. And here, nang makita ng mga disciples ang Panginoon, tandaan ninyo hindi lang sila natakot sa bagsik ng panahon, mas lalo silang natakot dahil may nakita silang taong naglalakad sa tubig. As I have said, ang buhay natin talagang sadyang nakakaranas ng patong-patong na problema sa buhay. Itong pandemic na ito, ang iba'y nawalan ng trabaho, nagkasakit pa. Nawala na ng trabaho na COVID pa. May sakit na bagyo pa. Hindi lang ordinaryong bagyo. Binagyo na, nawalan pa ng mahal sa buhay. Alam ninyo, ito ang realidad ng buhay. Hindi na tayo makakaiwas pa. Ang kailangan na lamang natin magtiwala ng buong buo sa Panginoon. Paano natin pagtitiwalaan ng Panginoon, iwasan natin yung mga fears na hindi naman dapat maghari sa ating buhay. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, huwag nating hayaang lumabo ang ating pagkilala sa Diyos. Kilalanin natin ang ating Panginoon. Huwag nating hayaan na hindi natin makita ang presensya ng Panginoon. Mas lalo tayong magsumikap na mapalapit, makilala ang ating Panginoon Diyos sa gitna ng ating mga bagyong dinadaanan sa buhay. We must know the person of Jesus. Siya ang totoong Panginoon at tagapagligtas. Marahil hindi natin masisisi ang mga disciples. They were there in the boat, in the middle of the sea, facing the storms. Then all of a sudden, may multong nag-appear sa atubangan nila. Hindi ba minsan ang problema ay nakakalabo ng ating pagtingin sa kapangyarihan ng Diyos? Hello? Resist that disillusionment. Huwag nating hayaang matakpan ang magandang pananaw natin sa ating Panginoon. Makikita niyo ang Panginoon sa inyong suliranin. Makikita ninyo ang Panginoon sa kawalan ng trabaho. Makikita natin ang Panginoon sa gitna ng pandemic. Amen. You can really see Jesus clearly. Amen. If you will trust Jesus completely. Hindi natin may iwasang lumubog. Hindi natin may iwasang makaranas ng ganitong problema sa ating buhay. Pero don't fail to recognize Jesus. 2021, yes, 2020 is past. We've seen Jesus na nagtrabaho, na nagkumilos, na nagbantay sa atin. And let's do more. Focus on Jesus. Trust the Lord. He is real. Totoo po siya. Hindi siya fake na tagapagligtas. Siya'y tunay na tagapagligtas ng ating buhay. Salamat, may vaccine. Di ba? Para yan sa lupang katawan na isang araw mawawala rin.
But we're talking about the importance of our soul. Salamat, nabalitaan ko ang Legazpi, uutang at uutang ang gobyerno ng Legazpi makakuha lang daw ngayong January, February ng vaccine. Sa akin, may vaccine o wala, magtiwala ka lang sa Panginoon, you're okay. Amen. Amen? Sapagkat tunay yan hindi yan parang fiction or alam nyo, para maging federal agent sa pagkikilala sa Amerika daw, para ikaw ay maging agent ng federal authority sa US. Lalo-lalo na yung sa department na titingnan kung fake o true ang pera, ilalagay ka sa isang examination room, 6 months kayo doon, parang training sa isang lugar at pag-aaralan ninyo yung tunay na dollar. Araw-araw pinag-aaralan yan 6 months. At sabi sa nabasa ko, para matest ang kanilang ability to detect the true dollar, yung tunay, hindi fake, pinapasok ang isa na fake na dollar. At hindi nagtagal, habang nagpalibot-libot yung fake na dollar, alam nyo, na-detect nila ng napakadali, this is the fake dollar. Why? Hindi dahil napag-aralan nila kung ano yung fake, mas kinilala nila ng gusto kung ano yung totoong dollar. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kung kilala niyong tunay ang tagapagligtas na Panginoon, kahit dumaan pa, yang mga problema, yang mga katatakutan sa buhay, if you know Jesus by your heart, if you know Jesus, you can really trust Him. Amen. Halimbawa, pumasok dito si President Rodrigo Duterte. Pagpasok niya na madali mong makarecognize, di ba? Pero ang problema ay si President Rodrigo Duterte ba marirecognize ka? Pagpasok niya yan, "Hoy, Jimmy, kamusta? Hoy, Mark, kamusta?" Hindi. Kilala natin siya pero hindi tayo kilala. Mas maray pa kung maglaog dito si Barangay Captain Rigmalos. Di ba? Kabistado itong mga kapitbahay. Ang point ko po dito ay, you know our Savior. The problem is, did Jesus knows you personally? Ang sabi sa ating mga ipinapangaral dito, relationship is based on accepting Jesus as your Lord and Savior. Now, before you take the courage to leave the boat, recognize Him first. Trust Him. Number 2, resist disillusionment. Number 2, remove distractions. Iniwan po ni Pedro ang bangka dahil alam niya kung sino yung nandun sa gitna ng dagat. Iniwan ni Pedro ang comfort zone
Because he's walking toward the Savior. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng sitwasyon, alam niya kung sino yung pupuntahan niya na naglalakad sa tubig. Hindi multo yun. Amen? That is Jesus. And, nung iniwan niya ang bangka, nakapaglakad siya sa tubig. He walked on water and that is impossible. Imposible yan. Huwag niyong gagawin yan. Pagkatapos ng service, malulunod kayo. But thank God, and what a miracle that a Christian, that a disciple, si Jesus makapaglakad sa tubig o Diyos siya pero itong si Peter, he's not God. He's not the Savior. He's just an ordinary disciple, just like you and me. But Peter did the impossible. He walked on the water. Ang ganda ng sitwasyon. But all of a sudden, nagbago po. Nang ibaling niya ang kanyang tingin doon sa ang malalaking alon, nang ibaling niya ang kanyang tingin doon sa tubig na may kasamang hangin, nawala ang focus niya sa Panginoon, nabaling doon sa problema, nabaling doon sa virus, nabaling doon sa crisis. And what had happened? He started to sink. The application, alam na naman ninyo yan. Huwag niyong ililihis ang tingin ninyo sa Panginoon. Focus. May problema? Focus on Jesus. May karamdaman? Focus on Jesus. Amen? Amen. My new variant? Focus on Jesus. Focus. Stay. Keep your eyes on Jesus. At kapag nilihis mo ang tingin mo sa Panginoon, babalutin ka ng takot. 2021, ay nako, itong technology dito, itong mga Facebook, it helps. Pag nagre-report ka ng mga documents, it helps, di ba? Pero, kung magpo-post ka ng mga sa Facebook, at ang happiness mo dahil ang daming nag-likes, dami. You were so joyful because ang daming mga may puso pa. Ang happiness mo ba ay nakabase dun sa likes and hearts? Hoy, kausap ko po kayo. Kausap ko sarili ko dito. Alam nyo, pangunahing sakit, at sana hindi maging sakit ngayong 2021, yung FOMO, fear of missing out. Bakit walang nagla-like? Mukhang di na ako kabali. Isa kaya, gigibo ka, magtitiri-tiktok ka, gabos ng anggulo ng katawan mo, gigibon mo, para lang hindi ka mawala. Ano? You want people to like you. You want people to love you. You want people to say, cute, beautiful. At minsan, may nagla-likes, hindi dahil talagang like ka, dahil boring din sila na katulad mo. I-like ko na lang, mayo kong maginibo. Ang ibig ko pong sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, huwag kayong matakot kung
Walang mag-like, walang mag-heart, walang mag-care. Mag-trust kayo sa Panginoon, di ka pababayaan niya. Amen. Magiging kumpleto ang iyong buhay. If you have Jesus, you're complete. Di, pastor, kailangan ko magpakasal. Kung ang happiness mo ay sa pagpapakasal, hindi ka magiging masaya. Ang happiness natin should be in Jesus. Amen. Pero pakasal ka rin. Amen. At minsan nga, kakadagdag pa ng depression, nakakadagdag pa ng disappointments. Na paggising mo sa umaga, ang una mong hawak ay magsalita kayo. Hawak natin ay cellphone. Bako. At bago matulog, hahaplusin mo na ang cellphone. Kaya, fear of missing out. Mga kaibigan at mga kapatid, we have Jesus who is greater than all of our fears. 1 John 4:4, He is greater. Greater is He that is in you than he that is in the world. Jesus is greater than the likes that you're waiting for. Jesus is greater than the hearts, the response of the people. Christian living is not a boring life. Amen? Sometimes it becomes distractions. And Peter, he started to sink because he allowed distraction to become his focus. Number 3 and last. In chorus, say amen. Amen. Reject doubt. On the last verse, Matthew chapter 12, verse 33, di ba? Am I right? 14. Matthew 14, verse 33. Then they that were in the ship came and worshipped Him, saying, eto na nga ang totoo. Of a truth, thou art the Son of God. So chapter 8 in Matthew, don't have time. Nagtanong din sila, nasa bagyo din, nasa bangka sila eh. Nung humarap sila sa storm, Jesus was sleeping. At ang tanong ng mga disciple, what kind of man is this? Meron ng problema, natutulog pa. At pagdating sa chapter 14, they finally changed their belief. Of a truth, thou art the Son of God. 2020, the darkest year of our lives. Mga millennial, mga baby boomers, pinanganak ng panahon ng Hapon, ano? Kung kailan man kayo pinanganak, mga kaibigan at mga kapatid, mga mananampalataya, ang Panginoon hindi tumigil sa pagpapakilala sa atin na bilang ating tagapagligtas, bilang Diyos na mapagkakatiwalaan. Anumang ira ang inyong pinagdaanan, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, Hapon,
panahon ni Macapagal o Quezon, Jesus never changed. Amen? 2021, trust the Lord completely. Remove the doubts. Reject the fears. Resist the destruction. Reject the common doubts. Ano man nang mangyayari sa akin dito, baka ako muntik nang ma-COVID, baka sa 2021 madadali na ako. Paano na ang aking career? Paano na ang aking profession? Paano na ang aking pagtitinda? Paano na ang aking negosyo? Nakalagpas ka nga ng 2020, 2021, hindi pa. Grabe ka man. Pag-aalinlangan ka pa ba niyan? Gurang ka na ngangunyan. Nagtanda na kita, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Ngayong 2021, first quarter, let's practice faith in the Lord. Let's pray. Let us all stand. Panginoon, maraming salamat po. Yung concern, pangamba ko kanina dahil very familiar ang story ni Peter as he walked on the water, and all of a sudden sa kanyang paglalakad siya ay lumubog, pero hindi mo pinabayaan, Panginoon, si Peter. Ganon din kami. Minsan po ay umiiral ang aming in reality, may fears po kami, Panginoon. Ayaw namin magkasakit. Ayaw namin mahawaan. Ayaw namin lumubog sa pananalapi, sa relationship. Ayaw namin lumubog, Panginoon, sa krisis ng buhay. Pero kami nagpapasalamat, dakilang Diyos, dahil tunay na ginawa mong instrumento ang lahat ng mga pangyayari para kami mapalapit sa iyo. Lord God, I pray, ngayong umagang ito, nais kong alukin ng isa man o dalawa o tatlo na nararito ngayon, may isang lalaki, may isang babae, regardless of age. Lord, I pray na magkaroon siya ng pagpapasya na tanggapin kanya na bilang sariling tagapagligtas. As your eyes close, as your head bow, marahil, sir, ma'am, may bagay ka na hindi naintindihan, but I do believe na naintindihan mo na ang ating tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesus. Gusto ng Panginoon na huwag lang siyang maging problem-solving God mo, kundi gusto niyang maging Savior mo. Ayaw niyang mapahamak ang iyong kaluluwa. If you allow God to take care of your spiritual relationship with Him, siya po ang bahala sa lahat. Pero una, sabihin mo sa Panginoon na, Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanan. At ngayong umaga, tinatanggap kita na bilang aking sariling tagapagligtas. Inyo kong patawarin, inyo kong linisin, at sa pananampalataya, tinatanggap kita, pinagtitiwalaan kita, Panginoon, bilang Panginoon na namatay sa krus, na nabuhay na maguli, at muling babalik. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas.
Bang matay nakapikituloy na kayo po, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. Meron po ba magsasabi, Pastor, buong puso kong tinatanggap si Jesus na bilang aking tagapagligtas ng aking buhay, ng aking kaluluwa. I'm accepting Him as my Savior and Lord. Pakitaas mo ang iyong kanong kamay, patuloy kitang ipagpipray. Salamat po, salamat po. Pakibaba na po. Meron pa po ba? Pastor, pray for me. Salamat po sa mga kamay na yan. Pastor, please pray for me. Gusto kong buksan ng aking puso at buhay. Anyayahan si Kristo dahil siya'y kumakatok sa aking puso. Would you raise your hand? Kung handa mong tanggapin si Jesus na bilang sariling tagapagligtas. I want to see more. Salamat po. Pakibaba na po ang kamay. Meron pa po ba? As your eyes closed, patuloy tayong manalangin. Dakilang Diyos, ang iyong alok ng libreng kaligtasan ay isang bagay na napakahalaga sa bawat puso, bawat buhay nila. Pero salamat po sa mga mananampalatayang ito. Salamat sa mga kamay. Salamat sa mga individual who raise their hands at sana po tao sa puso nila na kinikilala at kinilala kanila na bilang sarili tagapagligtas. And once again, Lord, sana po pagpalain mo po ang aming first quarter na ito, ang buwan na ito, ang week na ito na magdaraan pa. Hayaan mo, Panginoon, na kami maging higit pa sa normal yung aming pagtitiwala sa iyo. Madagdagan pa, Panginoon. Kami nananampalataya na walang anumang mangyayari sa aming buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat po, Panginoon, hindi ka nagpabaya. At sa aming mga kapatiran naroon, nanonood, nag-aantabay through live streaming, continue to protect and help them. They have valid reasons why they were there, worshiping with us through streaming. But I pray, Lord, yung mga iba na hindi naman talaga legit kung bakit hindi po sila nakaka-attend, sana'y hindi ito katamaran. Hindi sana po ito comfort zone nila. Help us to live the both by faith. And this I pray in the most loving name of Jesus. Amen and amen.